Hello guys! Good morning. This is Rose and for today's video ay magluluto ako ng Bicol Express. At ngayon nga, ngayon wala dito yung asawa ko kasi nasa surgery siya. So, I pray talaga na okay ang lahat. So, mag-isa lang ako sa bahay kasi hindi ako marunong mag-drive. At yun nga, no, mahirap talaga pag hindi ka marunong mag-drive dito sa Amerika. So, hopefully soon, pagkalabas niya, magpa-practice na talaga akong mag-drive. Kasi, siya lang dun mag-isa. Tapos, hindi rin naman ako pwede magpunta sa kanyang room. As long as hindi pa tapos yung kanyang surgery at hindi ako pwedeng makatulog doon. So, decision ko na lang na dito na lang ako sa bahay, hindi na lang ako sasama sa kanya. At ngayon nga guys, 11 na kasi kanina nagising ako mga 4 AM kasi yung asawa ko nagre-ready siya papuntang hospital. So late na akong natulog din. Hindi ako makatulog. So naisipan ko na magluto na lang ako ng Bicol Express for my lunch. Tapos ngayon pinapa-soft ko yung baboy, yung pork. Yung asawa ko yung asawa ko guys na back surgery, yung yung kanyang spinal cord. Na surgery na yan siya 16 years ago nung bata pa siya kasi nagbo-bull ride siya. So na surgery and then ngayon, bumalik yung sakit after ilang years. Although sumasakit palagi yung kanyang likod, pero hindi grabe. Ito lang talaga since November. So, mga 7 months na, since November, grabe yung sakit. Nagmi-meeting lang siya sa work niya. Tapos, pagka stand up niya, ang sakit na ng likod niya. Tapos, lumalakad siya na parang kuba, ganyan. Hindi na balance yung kanyang likod, kaya namayat yung asawa ko. Sa mga daming natatanong sa akin, bakit namayat yung asawa ko, hindi ko daw pinapakain. Yun yung rason guys, kasi yung yung spinal cord niya. Ito yung iniinom kong juice guys. Mas gusto ko na yung juice, orange juice compare sa mga milk. Hindi ako hiyang sa milk, nagkaka-acne ako. So, yung mga in-laws ko, malayo din sila. Sa Arkansas sila nakatira. So, malayo sila sa akin. Pero, they give me a help if ever na matagalan yung asawa ko sa hospital. Kasi minsan daw, yung doktor, sinasabi na dapat 7 days, para maka-totally recover ba siya. Sabi ng asawa ko, gusto niyang umuwi agad-agad, kahit ngayong gabi, pag okay na yung surgery niya. Pero sabi ko, wag. Kasi nag-aalala siya na ako lang mag-isa. Pero sabi ko sa kanya, wag ka munang uuwi kasi baka yung anesthesia mo, masakit pag umuwi ka, grabe yung sakit. So, tinawagan ako ng father-in-law ko na dapat daw wag ko muna siyang pauwiin kasi mahihirapan siya pag umuwi siya agad. Grabe yung pain kasi yan yung nangyari sa kanya before nung unang surgery niya. So, sabi ng father-in-law ko na yung sister daw niya, yung auntie ng asawa ko, papuntahin niya daw dito sa akin, bibilhan niya ng plane ticket agad-agad, mamaya, if need ko ng tulong, kasi baka matagalan sa hospital. So, I'm so grateful sa mga in-laws ko kasi, sila, very, caring at, sila generous. Yun yung pinapasalamat ko, kasi kahit malayo sila, yung tulong nila, palaging nandito. At thankful din ako sa mga friend ng asawa ko na nag-offer sa akin ng free ride sa pastor namin, na if need ko daw, tawagan ko lang sila. Kaso nahiya naman ako kasi may mga work naman sila. So, before umalis ang asawa ko kahapon, nag-grocery na kami para hindi na ako lalabas-labas para mag-grocery. Kain na muna ako guys ng grapes. Ito lang yung i-breakfast ko. Para pagkakain ako mamaya ng Bicol Express, madami akong makain. Kaya hindi ako mag-breakfast ng rice. At meron ako ditong sitaw guys. So usually yung mga nagbi-Bicol Express, hindi na sila naglalagay ng sitaw. Pero ako, maglalagay ako kasi sayang. Parang malalanta na yung sitaw ko. So
Ilalagay ko na lang to sa Bicol Express kasi same lang din naman yan. Yung iba guys, pamimigay ko din yan sa friend ko. Medyo cute lang slices. Para cute siyang tignan. Mabilis lang naman pala gawin. Akala ko mahirap. Dami-daming garlic, guys. Madaming bawang yung hiniwa ko, guys. So, ngayon, hihiwa din ako ng ginger. Kasi nakita ko, mas masarap daw pag may ginger. So, try natin. Siguro half lang. Ganito lang ako magbalat ng ginger, guys. Para mabilis. Tinawagan ako ng father-in-law ko na kinakamusta, kung okay ba daw ako ngayon. So, sabi ko okay naman at pupunta ako mamaya siguro sa hospital. Yung pastor namin, mabuti, andito siya. Magbibiyahe pa siya ng mga 45 minutes to get here. Tapos, papuntang hospital kasi siya yung magdadrop off sa akin. Nakiusap yung father-in-law ko na if pwede, susunduin ako at makapunta ako sa hospital kasi tapos na yung surgery ng asawa ko. So, thank God. Kasi safe naman daw. Everything is good. Kaya, yun yung pinapasalamat ko talaga. Pero, sobrang sakit kasi parang dalawang L4 and L5. Hindi ko alam. Basta, yun yung sabi niya. Yung dalawa daw yung nilagyan siguro ng disc. Hindi ako sure. Pero sabi ng father-in-law ko, napakasakit daw yun. Kasi dalawa. May pagkain akong madala. At may rice na din ako dyan. Ito yung pork na ginamit ko kasi walang pork belly. Pa-square ko lang to nahiwa, guys. Masarap sana pag pork belly para medyo may taba. Ibigyan ko din sila ng Bicol Express. Ito yung slice ko, guys, oh. Yan. Hugasan ko lang ulit. Gigisahin ko din to. Konti lang. Para mas maanghang. So guys, didiligan ko yung mga halaman na tinanim ko. Pero hanggang ngayon, parang wala pa rin tumutubo. Mag-1 week na. Sana tumubo. Ewan ko ba. Sayang talaga pag hindi ito tumubo. Yung mga tinanim ko dito, malunggay, okra, talong, sitaw, bell pepper. Ay, sana tutubo. Ang ganda ng weather. Lagay ko lang dyan. Para mamaya diligan ko naman sa hapon. Ayan sila, oh. Dito ko lang muna inilagay sa labas. Kukuha muna ako ng mga guys, ng mga labahan ko. Magahan na ako dito ng clothes sa labas ng bahay. Dito ko lang guys nilalagay yung mga damit na mga bago or mga cotton kasi ayaw kong masira sa sa dryer.
Especially yung mga favorite ko na damit. At ngayon, kasi tapos na akong maglaba at maghang ng mga damit, konti lang naman yung mga lalabahan ko. Naglaba ako ng mga bedsheet, ng mga pillowcase, mga damit. So guys, magluluto na ako ngayon ng aking lunch. It's already 12 here. At magluluto ako ng Bicol Express. Aking kitchen. Yung aking cute na kitchen. Yan. Mamimiss ko talaga tong kitchen na to pag lipat na kami ng bahay. Magawa ko ito ng mabuti. Init. Ito na guys, okay na to. Okay, yan naman siya. Basta may guys, separate ko lang to. Alas ano ka man, Juti? Alas ano pa? Aming bawang. Uy, luto. Madabala ka ron. Ngita. Ginger. Onion. Ano nga onion? Ano nga onion? Gani asal ano? Tagalog? Onion. Sibuyas. 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 Sibuyas Bombay. And then ginger. Lagyan natin ng ginger, guys. Ginger. Ako ng konting sili. Bigisa ko lang. Para hindi siya masyadong manghang talaga. Uy. Yung pork na bag. Ako po kanina pag ano. Ako po kanina Kung matapos kaluto mo tapos na tayon. Dasig wala ng luto. May mga ganit ka lang po sa kauras. Hindi, pero ko sustorya ako kakaon. Ako pa bash. Ito guys yung itsura. Dapat tagyan ito na. And then, lagyan natin ng bagoong. Grabe kakahan. Hindi na ubukas ang ka. Igluan mo ko na ha. Awari sa YouTube. Ganito lang guys. Lang dami. Okay, sige. Okay na yan. 1 tablespoon. Konti lang na asin. Mamaya ilalagay natin. Mayo ka pa sa damo ka naman kan. 3 textures lang na iya. Itong pork barbecue ribs sa balok ha? Ha? Pork ribs. Barbecue? Ang pork barbecue ribs na wala? Oo. Grill mo. Grill. Kangkahang. Kaanghang guys. Lagay ko na yung gata. Grabe, ginaubo mo ka ba sa kahang ka? Kalain mo kung kisaw ng sili, no? Yung kahang. Kasi kintutak yung ligpit. Yung kitagala ko. Wala pa. Itik-tik mo lang. Lagay natin yung gata, guys. Laka namit. Ito yung kanyang itsura. Ang ganda, guys. Ito yung kanyang itsura. Mamaya ko na ito, alagyan ko lang ng konting asin. Makaon ko puro para hindi ko na ba Bicol Express? Ay, madutik daan tayo. Kaya saan muna Pero, daw? 4:32 na Dili dugay, alam ko na ma-prepare. Iba na nag-jute? Buwas pa yun. Huwag nang lagyan ng tubig kasi pag may tubig daw, parang hindi siya magiging malapot. So, mas maganda pag gata lahat. So, after mga 10 minutes, guys, parang luto na yung Bicol Express ko. Try natin kung okay yung lasa. At kung malambot na ba yung baboy. Yung pork. Yung kanyang itsura, guys, oh. Sobrang lapot niya. Ayan.
Tatry ko guys if okay na ba yung lasa. Dinagdagan ko lang ng konting asin. Sarap. Perfect na. Medyo matamis-tamis siya guys kasi yung ano, yung ito, yung gata matamis na. Ang hang. Nilagay ko lang yung ano, yung sitaw. Yung sitaw. Lagay ko na yung sitaw guys. Ano lang, konting apoy. Guys, luto na yung ating Bicol Express. Wow, super sarap. Napaka-creamy. Ayan oh. Ang galing-galing ko na. Ayan guys, sarap. Ihanda na yung kanin. Ano, kay naman okay lang. Tuturugan ko lang makaroon niya. Ba't may ginamos? Tapos ang sobra ko nga ano, mabalatong, butang ko na lang. Grabe. Guys, kanin. At syempre yung ating Bicol Express. Wow. Ikaw, tapos na. Kuya, pasugod pa lang. Ayan guys, oh. Yung Bicol Express. Syempre kanin. Hindi eh. Sige lang. Hindi man. Ref lang. Kain tayo guys. Basta i-ref lang. Hindi man panos. Sahang. Madugangan. Madugangan. My husband's gonna leave for surgery. Careful, babe. Taking the trash out before you go. Such a good husband. Okay, but you gotta put it back in there. Bye, babe. Bye. I love you. Bye. Careful. You need to pray, huh? Oh, well, you lock the door? Yeah. Bye-bye. So, tapos akong mag-lunch. And now, it's time to do the dishes. Blessing yan guys. Pag madami tayong hugas yan, it means madami tayong pagkain. Na nakakain. Tapon ko na muna tong mga extra. Basin ko kasi ako yung ito. After kong maghugas ng pinggan, magtupi ako ng mga damit at mag-vacuum ako. First time ko mag-isa sa bahay. Kasi since dumating ako dito, yung asawa ko talaga kasama ko siya kasi wala siyang work. So, dalawa kami walang work kasi naka-leave siya dahil sa sakit niya sa likod. So, first time kong mag-isa at matutulog akong mag-isa. Kaya ko naman yon as long as lahat naka-lock. Ibigay ko sa friend ko yung iba. Kasi hindi ko ito mauubos. Minsan nakakapagod magluto pag ikaw lang isang kumain. Minsan napapanis lang, sayang. Ito pala yung feeling pag mag-work na yung asawa ko. Babalik ko siya sa trabaho pag mag-okay na lahat. Fully recovered na siya. Mag-isa ako. Pero gusto ko din minsan mapag-isa para madami akong magawa.
makapag-vlog ako. Lilipat na kami ng bahay. Soon guys, lilipat na kami ng bahay. Thank God. Mas mahirap pa to pag may anak ko. Pero hindi na ako makapaghintay guys na makalipat kami kasi may malaki-laking space kasi dito maliit lang. Lutuan ko, ang ganda. Nabili ko lang to sa Amazon. Ilalagay ko yung link sa comment section pag nakuha ko na yung link niya. Doon kasi hindi ko alam yung asawa ko nag-order nito. Pero yung bili ko nito parang nasa $85 isa. Kasi medyo mahal pero worth it naman kasi pang matagalan na din nagamit. Mahalan na ako yan kay $85 kunong pinggan para mas malinis. Inisan ko na yung gasto. Para sure ba? Hindi ako maglinis ng gas stove na to. Yan yung takuri ko. Hindi ako bumili ng electric kasi pag electric heater, minsan hindi ko na mamalayan. Baka pumutok, natakot ako. O baka masunog. Kaya mas maganda yung ganyan lang para marinig mo. Kasi umiingay yan pag kumukulo na. And that's all guys for today's video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. God bless everyone. Bye-bye.